Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy niyang paiigtingin ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Kasunod ito ng pagbisita ng ilang foreign ambassadors sa Pilipinas. May ulat si Alan Francisco. Mas tututukan ng Pilipinas at Germany ang usapin sa klima at ang people-to-people relations. Napagkasunduan ito ngayong araw nang tanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ang credentials ng bagong German ambassador. Ayon kay Pangulong Marcos, isang pandaigdigang usapin ang climate change at kailangan ng tulong ng buong mundo upang marisolba ito. Naniniwala ang Pangulo na makikinabang ang Pilipinas sa pagtutulungang ito laban sa climate change na iniuugnay din sa ekonomiya at enerhiya. Una nang lumagda ang dalawang bansa sa isang kasunduan na may kinalaman sa klima, enerhiya at biodiversity. Natalakay din ang yumayabong na people-to-people connection sa pagitan ng Pilipinas at Germany, lalo't malaki ang populasyon ng mga Pinoy sa European Union. Sa susunod na taon, ipagdiriwang ng dalawang bansa ang ika-70 anibersaryo ng pagkakaibigan. Sa usapin naman na agrikultura, kalakalan at pamumuhunan, teknolohiya, turismo at people-to-people exchanges ang target ng Pilipinas at Iran. Ito ang tinalakay sa pagbisita ng ambassador ng Iran. Ayon kay Pangulong Marcos, ang namamayaning Memoranda of Understanding sa pagitan ng dalawang bansa ang magiging basihan para sa mga kooperasyon sa ilang usapin ng nanotechnology programs, biochemical devices at science and technology. Sabi naman ng Iranian ambassador, nakasentro sila sa pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. May posibilidad na magpadala sila sa Pilipinas ng abono at mga prutas. Sa Enero ng susunod na taon, ipagdiriwang naman ng dalawang bansa ang ika-60 anibersaryo ng pagkakaibigan. Bukod pa sa kalakalan at pamumuhunan, ang larangan naman ng seguridad at depensa ang palalalimin ng Pilipinas at Japan. Matapos bumisita kahapon ni Komeito Party Chief Representative Honorable Yamaguchi Natsuo sa Malacanang, kinikilala ni President Marcos ang tulong ng Japan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Timog Silangang Asya at karatig bansa. Katuwang ng Pilipinas ang Japan sa pag-asanay, kagamitan at maging sa mga kasunduang may kinalaman sa kapayapaan. Gayon din ang free conduct of trade and shipping sa South China Sea. Sabi naman ni Natsuo, bukas ang kanyang partido sa pakikipagtulungan sa Pilipinas tulad sa depensa, maritime security at agrikultura. Samantala, nanawagan din si Pangulong Marcos sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Korean Peninsula. Kasabay nito, ang kanyang pagkabahala sa paglulunsad ng missile at weapon test ng North Korea sa nakalipas na ilang buwan dahilan kaya nakaalerto pati ang bansang Japan. Alan Francisco para sa Bayan.